Ayan, magandang hapon, Tutor Zara, sa iyo. Mukhang ready ka na para sa episode natin ngayon, Tutor Zara. At kung ang ating mga taga-subaybay po ay kung nanonood na po ay maaari nyo na pong i-share ang ating live session dahil mag-uumpisa na po ang ating pre-calculus online tutorial. Ayan, Tutor Zara, naka-mute ka. And so, excited na naman ako na ibahagi ang ating third week sa ating mag-aaral, Tutor Erwin. Medyo siksik ang ating ang ating lesson for this week, pero yakang-yaka yan ng mga estudyante natin. Syempre, alam na alam ko yan, no? Ayan, pero bago yan, ay bati muna tayo. Ang unang nag-comment sa ating YouTube ay si Allen Educates from Camarines Sur. Kaya hello sa mga kababayan natin sa Camarines Sur. Camarines Sur. Ayan, meron tayo from sa San Lorenzo Ruiz Senior High School, si Jedale Sabio, si JR Magoliman, ayan. Si Kaizel Pascual, si Rochelle Aquino ng Eusebio High School, si Adrian Lawrence Kabuang ng Eusebio, at si Jeremy Manabat ng SMNHS, ito yung San Miguel, no? National High School. Ayan. So meron din tayo, from San Lorenzo, Eusebio High School. Ayan, ang dami na nila, Tutor Zara. Maya-maya ay i-shoutout natin ang kanilang mga schools. Ayan, so syempre shoutout sa eskwelahan ko sa Eusebio High School at saka sa mga kasamahan ko dyan na math teacher at ang mga senior high school teacher natin dyan sa Eusebio High School. Hello po. Ayan. Andito na rin ang mga taga Jones Rural School ng SDO Isabela na hindi tayo binibitawan. Ayan. Siyempre naman, Tutor Erwin, no? At kitang-kita naman yung mga supportive school natin nandito pa rin. At nadadagdagan sila, Tutor Erwin. Biruin mo kanina ang ating first commenter ay galing ng Camarines Sur, no? Yan, kung nakakaabot na kung saan-saan ang ating stream ng pre-calculus, no? So, masayang-masaya ako para dyan, Tutor Erwin. Ayan. Ayan, syempre masaya tayo dahil marami na ang natututunan. Maraming tao na ang nanonood sa atin dito sa DepEd Itulay at yun naman ang gusto natin, no? Ang ginagawa natin ay maraming mag-benefit. So, kaya kung bago lang po kayo sa pagpapanood dito sa Itulay Pre-Calculus, i-type nyo lang po sa comment section ang inyong school at ang inyong SDO, no? Kung saan division kayo para ma-shout out po natin. Ayan. So, syempre, Tutor Erwin, malapit na rin nating ilabas ang mga new set ng ating rookie, no, Tutor Erwin. Dahil kitang-kita naman natin kung sino yung laging nandito sa ating stream at hindi tayo binibitawan. Yung mga nagko-comment dyan ng palaging tama at syempre laging nauuna sa pag-comment. So, yun yung mga batayan natin ngayon, no, Tutor Erwin. At na-shout out ko din, meron tayong bago from Santolan High School, SDO Pasig. Ayan. Pero ang maganda rito, siya ay GAS student. Yan, si Jessica S. Reyes. Ayan. Ganda. So, shout out dyan sa mga taga Santolan High School as well as your teacher, may co-teacher before, si Sir Jobet Kalimag. Ayan, shout out sa inyo. Ayan. So, Tutor Erwin, start na tayo kasi talagang marami ang ating pag-aaralan sa araw na ito. At naway maitawid natin sa loob ng 40 minutes yung ating pag-aaralan sa araw na ito kasi all about reference angle tsaka domain and range ng 6 trigonometric function natin. Start na tayo? Ayan. So, pusuan muna natin ang ating stream. So, syempre, bigay nyo muna inyong mga puso. Talagang, Tutor Erwin, nakikita ko yung mga ibang mga ibang comment nila, talagang literal na puso, talagang image ng puso yung mga kino-comment nila. Natutuwa okay lang yun, no? Okay lang yun na maraming puso, na iba't ibang kulay para masaya, no? Ayan. Ayan, so tingin ko nga ready na sila at inuulan na tayo ng mga puso, Tutor Erwin. So our lesson for this week, so we have using reference angles to find exact values
and determining domain and range of different circular functions. So, magpo-focus tayo ngayon sa unit circle. Okay, yan. So, yung mga concept ng unit circle natin, unti-unti ulit nating mababalikan yon. Yan. So, we have our learning objectives. So, first, determine the exact value of circular function. Define and illustrate reference angle. Use reference angles to find the exact values of circular functions. And the last one, we have determine the domain and range of different circular functions. So, syempre, bago tayo mag-proceed sa atin at bago tayo mag-move on sa ating bagong lesson, kailangan muna nating recap, di ba? Yan. So, ano yung recap natin? So, syempre, yung iniwan nating additional activity last time. So, papahapyawan lang natin at alam ko naman na yakang-yaka na nila to, no? So, ang iniwan nating activity last time, so if tangent theta is 35/12, in quadrant 3, find the remaining circular function. So, yan. So, madaling-madali, no? So, we have, okay, so x of course is -12, y is -35. Bakit? Kasi, remember, okay, yung quadrant natin ay mahalaga. Okay? Kasi doon dumedepende ang sign ng ating coordinates na x and y. Okay. So ano ang nawawala natin ngayon? Yung r. Okay? So we're going to use at saka sinabi rin natin, Tutor Zara, no, the r is always positive. No? Yes, r is... Ang nagbabago ng sign yung x and y depende sa kung saang quadrant. Yes, Tutor Erwin. Yan. So, laging yung tatandaan yan, ha? So, using the Pythagorean theorem, so we have r is equal to square root of x squared plus y squared. So, we have r is equal to 37. So, out of that, so mabubuo na natin yung 6 trigonometric function natin because we already have values for x, y, and r. Ayan. So, yan. So, we have sine. Okay. Ano yung sine natin is y over r. No? So, ano ang y? -35/37. For cosine, we have x over r. We have -12/37. Then for tangent, that is our given. We have 35/12, y over x. And then the reciprocal of the first trigonometric function natin. So for sine, the reciprocal is cosecant. So we have -37/5. The reciprocal for cosine, we have secant, which is -37/12. And last, we have cotangent theta, we having 12/35 naman. Yan. So yung reciprocal ng ating tangent. So yan. So tingin ko, nare-refresh na, no? Yung ating pinag-aralan last week. Okay? So, ito naman ang concept na kailangan nating tandaan, okay, para masagutan natin ang ating pag-aaralan ngayon. So, familiar ba kayo dyan sa special angles na given natin? Ayan. So, ano yung mga special angles? Pa-comment muna natin sa kanila, Tutor Erwin. Ano yung mga na-consider natin na special angles? Ayan. Kung meron silang tinuturing na special sa kanila, meron din ang angles. Ayan. Siyempre naman. Special angles. Ayan. Kasi, bakit nga ba sila naging special? Kasi kaya nating makuha yung mga trigonometric values nila, trigonometric ratio nila without using calculator. Yan. Kaya sila naging special. Okay? Sige nga. Tingnan ko nga. Tingnan nga natin sa mga comment box, Tutor Erwin. Ano yung mga mga special na to na angle sa ating... Ang unang nag-comment si Leonil Obani, 30-60-90. Pero Yes, nag-chat din si Perez Janet, ayan, ng 60-90 and 30. 30. Okay, yan. Ayan, so meron tayong comment dito from John Cedric Corima. We have 30, 45, and 60. Ayan, so may 30, 60, 90. Okay, so tingnan Pero natin. actually, no, Tutor Zara,
Lahat naman basta divisible by 30, Mm-mm. divisible by 45, at divisible by 60, syempre, nandun Yon, yung Tutor 30. Ruby. Yan. Ayan, So, yan ang kakailanganin natin for reference angle. So, bakit kaya pati ang mga multiples nila ay kinoconsider din as special angle? Okay. correct. Yan. So, tingnan natin. So, ano yung mga special so special angle, no? So, balikan natin yung concept ng ating special triangle. So, we have here yung 30. Okay? So, you have here 30, 60, at saka yung 90 degrees natin. And then we have the isosceles right triangle. So, we have 45, 45, 90. So, dalawa yon, di ba? Yung ating special triangle. Ayan. So, bigyan nyo ng puso, okay, ang inyong mga sarili at naitama nyo yan ang ating review, okay? So sa tingin ko at natatandaan nyo na talaga kung ano-ano to. Yeah, so we have 30, 60, 90, and 45, 45, 90. So yan yung mga kakailanganin natin. So these triangles are special right triangles. We can solve for the length of the other sides of these triangles given the value of the length of just one side. So, yung dati sa special triangle, no, kahit isa lang ang side na given doon, for as long as pasok siya doon sa ating special triangle, makukuha na natin yung dalawang remaining na side, kahit isa lang ang given niya. Okay? Ayan. Saka Tutor So, Zara, kung mapapansin nila yung hypotenuse dito, laging 1, no? Kasi we are yes, actually considering the unit circle, no? Yung radius ay 1. Kaya 1 yung yes. hypotenuse, yung R. Yung R dito ay 1. Okay? So, lagi nyo tatandaan yan. Okay? So, now we have sa definition for circular function. If an angle in standard position has an angular measure of 0 degrees and measure of theta degrees and s radians, then the six circular function are defined as. So, familiar ba kayo sa figure natin? So, kasi ang figure natin ay nanggaling saan po? Okay? So, di ba dati ang theorem natin na ang central angle is always equal to its intercepted arc. R. So, ibig sabihin, kung ano ang measure ng ating theta, yun din ang measure ng ating S or ng radian natin. Okay? Eto yung intercepted arc niya. Okay? Yan yung bumubuo ng circumference. Yun yung part ng circumference ng ating circle, no? So, measured as radian. Okay? Yung merong pi sa ating, nung nakaraan, diba? So, yon. So, dito naman angles, so degrees. Dito naman yung S natin, so we have radian. So, sabi dito, yun nga, no? So, sine theta is equal to sine S. So, as well as its reciprocal. Cosecant theta is equal to cosecant S. Okay, yan. So, same as with cosine and secant. And then tangent and cotangent. So, yan yan, no? So, ibig sabihin, kung equal tong dalawa, okay, yung sa measure nila, equal sila. So, therefore, the angular measure and the radian measure are equal. So, therefore, yung 6 trigonometric ratio niya, equal din. Okay? Yun yung sinasabi doon sa definition ng ating circular function. Okay? Yan. So, ayan na, no? Magde-determine na tayo. Ano kaya yung 6 circular function of 30 degrees or ang ating pi over 6? Sige nga, tingnan nga natin kung sino ang mga nakakatanda. Okay, so i-comment nyo yung trigonometric function and the value. Okay, ayan. So para mamaya i-check natin kung tama ba ang mga values na ibinigay nyo sa akin. Tutor Erwin, pa-comment natin sa kanila kung ano-ano Correct. yung mga 6 trigonometric function ng 30 degrees, under 30 degrees at or pi over 6. Okay, yan. Sabi ni Leonil, we have sine 30 degrees, okay, equals 1/2. Okay, yan. So,
pwede nating ibigay no kahit anong ano natin, kahit anong trigonometric function, and then check natin kung tama yung mga nakuha niyong sagot. Okay? Sabi naman ni Yonil Obani, ang cosine theta natin is square root of 3/2. Ayan. So, meron na tayong cosine function. Okay? So, hintayin natin ng konti ang ibang functions natin. Kung sa Actually, tingin pag natin, na-determine na natin ang sine at cosine, the other four ay from sine and cosine na rin, no? yun Kasi nga, yung tangent, Tutor yung Erwin. tangent ay sine over cosine. And the other three ay reciprocals na lang, no? Yes, Tutor Erwin. So parang sila yung pinaka-basis ng 6 trigonometric function Correct. natin as si sine tsaka si cosine. Kasi sa kanila na lang maglalaro ang 6 trigonometric functions natin. Ayan. So we have tangent daw is the square root of 3/3. And then, okay, yan. So cosecant. So tingnan natin, reciprocal of sine, which is equal to 2. Ayan. And, ayan. So, tingnan natin, no? So, tingnan natin habang nagko-comment sila dyan ng mga values. So, let's start. Okay. So, let us draw an angle. Measure 30 degrees. So, this is how we get the 6 trigonometric values or 6 circular values, circular function ng ating 30 degrees. Okay. So, we form a right triangle. Okay, so ganun pa rin yun. No? So babalikan lang natin yung special triangle natin kanina. Okay, yan. Then, since the hypotenuse of the right triangle is a radius of unit circle, so therefore, ang kanyang length ay 1. Okay, so the radius is equal to 1. So yan, nakikita ko na, no? Parami na ng parami ang nagko-comment. So yung iba, nilahat talaga sa isang comment. And then, so then we can get the length of the other side of the triangle because it is 30, 60, 90. Okay, so ang inuna lang muna nila, Tutor Erwin, si dito sa ating diagram. Sabi dito, since it's a unit circle, therefore ang R niya ay 1. And then, since it's a special triangle, makukuha na natin yung other side. Okay, so sabi dito, sabi sa ating theorem, no? So yung opposite ng 30 degrees is half the hypotenuse. So kaya siya naging 1/2. 1/2. Okay, and then yung ating ang adjacent side naman ay yung shorter side, ita-times lang natin doon sa square root of 3. That's why we get x equals square root of 3/2. Yun. Next. And so this is how we get the sine function. So sine is y over r. So we have 1/2 over 1. So parang ang kinukuha na lang natin, tandaan class, no? So kapag circular function, ang ating sine or ang pag-unit circle, okay? Pag unit circle, ang ating sine ay nagiging equal na siya sa y. Bakit po? Kasi ang r natin ay 1. So automatic na yon, y over r natin magiging y over 1. Kaya ang sine function natin ay nagiging equal siya sa y. Yun lang po yun, no? So, mas mabilis nating makukuha ngayon ang ating mga values if the given is a unit circle. Okay? Yan. So, we have sine 30 is equal to 1/2. Paki-check nga ang inyong mga sagot. If it's 1/2, okay. Next. And then, so we have cosine function. Okay, so x over r. So, ang x natin ay square root of 3/2 and then over r. So, ganun din, no, class? Ganun din kasi sa cosine natin, nagiging equal siya sa x if the given is a unit circle. Kasi ang x over r ay nagiging equal sa x over 1. No? So, automatic yon. Ang ating cosine ay yung value ng x. Okay, yon. So, we have here cosine 30 degrees is the square root of 3/2, which is the value of x. No? So, automatic na yon. So, pwede tayong mag-conclude dito, Tutor Zara, no? Na ang cosine theta natin is the value of x and yung sine theta natin is the value of y. So, parang yun na lang ang iisipin nila ngayon. Pag x, that's the value of cosine.
Pag y, that's the value of Value sine. of Kaya sine. yung location of point na coordinates x, y, yun yung cosine theta, sine theta. Tama, Tutor Tama, Zara? Tutor Erwin. Tama, Tutor Erwin. So, mas madali nilang ma-identify ngayon and ang sine at cosine at syempre kung mas madali nilang makukuha ang ating sine at cosine, syempre magfa-follow na yung ibang trigonometric Correct. function natin doon. Okay? So, we have our y and x, no? So, dito, ano ang ating y? So, we got 1/2 over square root of 3. So, makakancel lang dito yung over 2, no? So, division of fraction. So, we got 1 over square root of 3 and rationalize lang natin. Kaya nagmukha siyang square root of 3 over 3. Over 3. Therefore, tangent 30 degrees is equal to square root of 3 over 3. Ayan. So, we have, okay, so cosecant 30 degrees na, this is just the reciprocal of y. Bakit reciprocal ng y? Kasi nga, sabi natin kanina, no, ang ating sine theta is equal to y coordinate natin. So, kukunin lang natin yung reciprocal ng 1/2, which is equal to 2. Kaya, cosecant 30 is equal to 2. Okay? Yan. So, secant, so we have for secant naman, so the reciprocal naman, opo, ng cosine. Ng cosine. So, that is 2 over square root of 3. And then we rationalize. That's why we get 2 square root of 3 over 3. Okay? So, that's for secant 30 degrees. Ayan. So, inuulan tayo ng comment, Tutor Erwin. At tingin ko, no, talagang nakukuha nila yon. So, pag may time tayo mamaya, ayan. So, marami tayong example. Cotangent naman. Yes. Cotangent ay reciprocal ng tangent. Yes. So, balik na rin lang. Kanina 1 over square root of 3, di ba? So, now we have square root of 3 over 1 naman. Okay? So, that's why we have square root of 3 for cotangent 30 degrees. Ayan. Shout out muna natin, Tutor Zara, yung mga kapapasok lang mayata, yung mga taga Ramon National High School. Ayan, shout out sa mga taga Ramon National High School. Okay, so let's have our activity. I-comment na natin. So, ano kaya ang magiging 6 circular functions ng ating 90 degrees or pi over 2? Ayan. So, bigyan natin sila ng 1 minute to comment their answer. So, as many as you can, comment all the 6 circular function for 90 degrees or pi over 2. Ayan. So, Tutor Zara, habang naghihintay tayo ng comment, no, sinabi natin kanina yung sine at cosine, ayun yung y and x na value, no, respectively. So, kung alam nila yung location, tulad nitong example natin, 90 degrees, ang location niya nandun siya sa positive y-axis. Yung 90 degrees. Tutor Erwin, no? So, ang location niya, alam mo na agad na 0 yung x doon, di ba? Correct, Tutor Erwin. At quadrantal angle siya, ibig sabihin matatagpuan natin siya sa x or y axis. So it's either 0 or 1 lang ang coordinates. Kasi since unit circle tayo, so yung coordinates ng point na yon ay 0 and 1, 0, 1. So alam na natin agad yung x and y. Kung ang gagamitin natin ay ating imagination. Oo. Based on our imagination. Ayan. Tapos ang solution mo na lang, i-drawing mo na lang yung utak mo. No? Kasi sabi ni William dito, sine 90 degrees is 1, cosine 90 is 0, tangent, undefined na. Tangent. Oo. Kasi magwa 1 over 0. Oo. So, tingnan natin, no? So, ayan. So, ito ang ating table, no? So, for quadrantal angles, ito kasi mga natatagpuan natin to sa tawag dito, sa y-axis. Ayan. So, for 0 degrees, ano ang coordinate natin for 0 degrees? Sige nga, i-comment sa ating chat box. Ano ang ating coordinate for 0 degrees. Ayan. So sobrang ang ibig sabihin lang natin yung location ng
angle in standard position, yung terminal side, nasa 0 degree. So, ibig sabihin, nasa positive x-axis siya. Mm-mm. Ayan. So, comment down sa ating chat box ano ang ating coordinates, okay, kapag ang ating angle ay 0 degrees. Coordinates, x and y niya. Ano ang x and y niya? Sa madaling salita, ano ang cosine and sine niya? Yun na rin yun no? Yes. So, yung Oo. cosine and sine niya, yun yung x and y niya. Okay. So, sige, try natin. Isulat na lang natin dito. Kasi so, sinasagutan na nila Tutor Zara eh. So, dito, lahat nasagutan na 1, nila. comma, then 0. 0. Yan. So, hindi ko na ilagay sa presentation ko. Okay, how about 90 degrees? So, sabi ni Francis, 1, 0 daw. Okay? So, 90 degrees, okay, that is 0, 0, 1. okay, 1. So, eto naman, present naman si y dito kasi wala tayong x value. Ayan. At So, i-remind ko lang sila, no, yung mga nagko-comment sa ating mga students. Pag point ang pinag-uusapan natin, coordinates of points, i-enclose natin sa parentheses. No? Ikulong nyo sa parentheses. Oo, kasi, yung ating mga x and y coordinates, separated by comma, enclosed by parentheses. Okay, how about 180 degrees? Okay. So 180 ay nasa negative x-axis, no? So negative x-axis. So therefore, ito ay negative 1, 0. Yan. Okay, then we have here for 270 degrees. So we have 0, comma, 0, negative 1. Okay, so yan. Tutor Zara, siguro na-delay lang ang mga comments natin kaya nagkakanda halo-halo na yung kanilang mga sagot. Oo nga eh. Sa mga tanong. So na-delay yung ating mga pagpasok ng mga comments. Ayan, so Okay punta lang yan. na tayo sa ating sign. Okay, so sabi nga natin, no, tingin tayo kagad. Pag sign, tingin tayo kagad sa y since it's a unit circle. No? So therefore, sign is equal to, sine 0 degrees is equal to 0. Oo, yung mga y coordinates lang yan. Then we have sine 90 degrees equals 1. Sine 180 degrees is 0. And sine 270 degrees is negative 1. Kasi nasa baba na yung y niyan eh. Kaya naging negative 1. Okay? Yan. So, same as with cosine, no? Cosine 0 degrees, nasa positive x-axis po kasi yan. So therefore, nandun ang positive 1. Okay? Correct. Since nasa positive x-axis siya, ibig sabihin wala siyang y. So kaya, ang cosine 90 degrees ay 0. Nandito sa nasa 180 degrees na tayo, Tutor Erwin. So ibig sabihin, nasa negative x-axis na tayo. So therefore, negative 1. Okay? Then, same as with cosine 270, so hindi present ang ating ang ating y, no? Kasi nasa x-axis nga ang cosine, no? So ibig sabihin 0 siya. Okay? Yan. So maglalaro na lang ang ating tangent depends on the quotient of sine and cosine. So 0 divided by 1 is 0. 1 divided by 0 is undefined. 0 divided by negative 1 is 0. And negative 1 over 0 is undefined. Then, they're reciprocal. So, reciprocal. Basta pag nakakita kayo ng 0, ang reciprocal nun kagad ay undefined. Tandaan ha, ang reciprocal ng 0 ay undefined. Okay po? Yan. Then, ang reciprocal ng 1, 1 pa rin. Siyempre, ang reciprocal ng negative 1, negative 1 pa rin. Okay? So, let us go to this. Okay. So, kanina, no, nakuha na natin yung values ng 6 circular function ng 30 degrees, Tutor Erwin. So, we have 1/2, square root of 3 over 2. Tangent 30 is square root of 3 over 3. Cosecant 30 is 2. Then, secant 30 is 2 square root of 3 over 3. And cotangent 30 degrees is square root of 3. So, ano yung mga kasunod dito? So, ito yung mga,
ito yung mga angles na may reference angle na 30 degrees. Okay? Ito yung 30 degrees. Okay, reference angle 30 degrees. Tawag dito, ang may reference angle na 30 degrees sa second quadrant ay 150 degrees. Ang may reference angle na 30 degrees sa third quadrant ay 210 degrees. At ang may reference angle na 30 degrees sa ating fourth quadrant ay 330 degrees or yung 11 pi over 6. So kung mapapansin nyo, add multiples to ng 30. So ibig sabihin, anong ibig sabihin nun? 30 lang talaga siya divisible. Okay, yan. Hindi divisible kay 60, hindi divisible kay 90. Ayan. So tingnan nyo rin yung sa radian niya. Pag sinimplify nyo, simplified na yan lahat. Okay? Yan. So, ibig sabihin, naka-lowest term na. Oo. Basta Tutor Zara, no, yung reference angle, kung ipaplat lang nila dyan, titingnan lang nila yung measurement nun. Tapos kung with respect to x-axis, ano yung Always. measurement niya? Ano yung measurement niya with respect to x-axis? Halimbawa, Yes. yung 30 degrees, mas malapit siya sa 0. So 30. Yung 150, mas malapit siya sa 180. 180. Kasi sa x-axis. Ang x-axis lang naman mga kasama ay 0, 180, 360, di ba? Multiples of 180. Kung So saan, yung 150, mas malapit siya sa 180, subtract mo lang. So basta 30 ang ating degrees ang kanyang reference. basta ang ating initial side ay laging pinapatong sa x-axis. So, doon natin makikita. So yung 210, yung 210, pag pinlat mo yan, nasa third magpa-plus tayo quadrant. ng 30 sa Correct. 180. Yun. Kaya nakuha natin yung 210. Okay na po ba? Ayan. So, tandaan natin. No? So, lahat ito, yung 30, 150, 210, and 330, ang reference angle niya, yung 30 degrees. Yung 330 naman sa 360. No? So, 180 lang naman yun at saka 360. So, yung 210 minus 180 is 30. 360 minus 330 is 30. So, kaya lahat yan, ang reference angle is 30 degrees. At kung mapapansin natin, sign lang ang nag-iba dyan. Mga sign. Positive at negative. Yan. So, ibig sabihin, kapag reference angle niya ay 30, pare-pareho ang value niyan, magkakaiba lang sa sign. Depende sa kung anong quadrant na siya matatagpuan. Katulad nito, ang sine 30 degrees natin ay nasa quadrant 1. 1/2. Nasa quadrant 1. Ibig sabihin lahat yan ay positive. Ito nasa quadrant 2. Okay? Ano ba ang positive sa ating quadrant 2? Okay, ang positive lang sa ating quadrant 2 ay sine at saka cosecant. Bakit? Kasi sine, 'di ba, y, nasa taas pa yung y nun. 'Di ba? Kaya positive siya doon. Okay? Dito naman sa third quadrant, 'di ba? So parehong negative 'yan. Okay, parehong negative, kaya ang magiging positive lang syempre yung quotient ng x and y, which is tangent at saka cotangent. Okay? Then dito, ano ang sign natin? Positive, negative pagdating sa fourth quadrant. So ibig sabihin, positive ang cosine at saka yung reciprocal niya na secant. Okay? Yan po. Tutor Sara, yung kanilang mga comments dito, puro Merry Christmas na. Merry Christmas. Happy New Year. Happy New Year. So, ganun lang yan. So, marami lang numbers yan. Kaya may mga naiiyak na. No? Kasi ang dami-daming numbers. Maraming numbers. Nagkakaiba lang po sila sa sign. Because of the location. Kaya actually, mas madali yan kung ipaplat mo siya sa yung unit circle natin. Yung unit circle. Makikita mo kasi yung location niya kung saang quadrant. Kasi kung nasa ang quadrant yung special angle natin, madali lang naman yung 30, 60 at saka 45, no? Fix na naman yun na 1/2, square root of 3 over 2, di ba? Square root of 3. Yes, fix lang, pare-pareho lang yun eh. Pare-pareho lang ang mga coordinates nila. Tapos, sign lang because of the location of the kung saan quadrant. Ang magic pa doon, Tutor Erwin, pagdating sa 60 degrees, nagpapalit lang ang sine at saka cosine. Correct. Diba? Yun. Masyado lang maraming numbers yan kasi naka-table. Pero kung titingnan natin, ang kakabisaduhin mo lang dyan ay yung yung sine at cosine
ng bawat reference angle natin na 30, 60 at 45. So kung alam mo na yon, the rest madali na siya. Ayan, kasi Ayan. doon lang naman nakaano yun sa sine and sa cosine. Kaya wala nang iiyak. Wala na pong No? iiyak. Tahan na. Hindi na po ako galit. Ayan. So we have, okay, so dito kasi isosceles right triangle to. So hindi ko na Mas diniscuss madali yung yung 45, no? Kasi oo, kasi pare-parehas na. pinagbaliktad lang natin. No? So sa Correct. 45, pareho ang coordinates ng sine at saka cosine natin. Okay? Yan. So ibig Depende, ano? sabihin, Depende, Tutor Sara, no? Kasi may magkaiba ng sign dyan kapag nasa quadrant 2 at quadrant 4. oo, syempre sa sign magkakaiba pero pag ang ating first quadrant pareho ang coordinate natin. So square Correct. root of 2 over 2. Dito tatlo lang kakabisaduhin nila eh. So we have square root of 2 over 2, 1 at saka square root of 2 lang, Tutor Erwin. Diba? Saka Tutor Zara, So, no? Hindi ko lang maano kasi meron yan sa kamay. yes, Yung Tutor Erwin. Sige. Kaso, Ituro na lang natin sa kanila yung kamay sa pag may susunod. time. Sa susunod na lang natin ituro yung domain and range. Now, ngayon ituro natin sa kanila yung kamay. So, sige, harap niyo yung mga kamay nyo sa inyong mga mukha. Talagang nakaganon, no? Nakaganyan. So, titingnan mo na yung itsura ko sa screen. So, ayan. So, nakaganyan, no? So, yung sign nasa kaliwa po yun. Ang cosine natin nasa kanan. Okay? Ganito po yung magic niya, no? Yan po, ito, ang kaliwa nyo, sine, yung kanan, cosine. Tapos ito, laging may over 2. Yung nasa taas, laging may square root. Okay? Yan. Pusuan nyo yung stream pag nakuha nyo na ha. Ayan. So ito, 0 degrees, 30, 45, 60, 90. Okay, yan. So ngayon, nandito tayo sa 45, no? Ibaba natin yung 45 degrees, nasa gitna yan, di ba? 0, 30, 45, 60, 90. Naka-arrange yan from least to greatest hanggang 90. So, ibaba natin yung 45. Ayan. So, sabi ko nga, may square root yung taas, di ba? Okay. Ano ang sign? Kaliwa. Sign. Okay. Sign 45. Ang sign 45 natin ay square root of 2 over 2. Ito laging over 2. Okay? Square root of 2 over 2. Yan. So, sine, square root of 2 over 2. Ano yung cosine? Cosine natin is square root of 2 over 2. Ayan. So, di ba? Sabi nga, pag nakuha na natin yung sine at saka cosine, makukuha na natin yung iba. Di ba? O, sige, try naman natin. Ma'am, paano po kung sine 30 degrees? Okay. Sine 30 degrees. Ibababa mo si 30 degrees. Okay. Baba si 30 degrees. Nanginginig ako, Tutor Erwin. Yung sine 30 degrees, nakababa na siya. So, we have square root of 1, no? Square root of 1 over 2. That is 1 half. So, by looking at your fingers, no, makikita nyo ano na ang values ng 6 trigonometric function natin. So, square root of 1 over 2, that is sine 30 degrees. Sa kanan naman, square root of 3. Ito yun, no, natitira, square root of 3 over 2. So, yung cosine 30 degrees ay square root of 3 over 2. O, diba? Magic ng ating mga daliri yan. Okay. Ano ang cosine? Okay, cosine 60 degrees. Asa ng 60 degrees? Nandito. Ayan. Asa ng cosine? Kaliwa o kanan? Nasa kanan. O, so, square root of 1 over 2. So, 1 half siya. Okay? So, ganun yun. Paano po kung 0 degrees naman? O, 0 degrees. O, sine. Sine 0 degrees. Ibaba ang 0. Okay? Walang natira. Diba? So, ibig sabihin, 0 over 2 ang sine. So, sine 0 is, sine 0 is 0. Kasi wala siyang kaliwa. Ano ang kanan natin? Square root of 4 over 2. Ano yung square root of 4? 2 over 2. 1. So, ibig sabihin, ang ating cosine 0 ay 1. Kasi square root of 4 over 2. That is 1. Yan. Practicing nyo sa bahay. Kahit wala kayong table, kahit nakapikit kayo, makukuha nyo yung sine and cosine.
Then sabi nga namin sa inyo, pag nakuha nyo na yung sine at cosine, makukuha nyo yung ibang trigonometric function natin or ibang circular function natin. Okay? Yan. Oh, So, sabi nga ni Reso Eliniel, math is life. At may yes, tanong si math is William, life. paano daw kapag negative? Pag Ayan. negative, so syempre kaya nga tayo may reference angle, 'di ba? So kailangan Correct. malaman nyo kung nasaan ang kanyang reference angle para yun ang kukuhanan nyo ng value sa ating kamay. Meron Basta limang values lang yan. 0, 30, 30, 45, 60, 60, at 90. and 90. Okay? Ngayon, kung negative siya, titignan mo kung ano yung reference angle niya dun sa 5. Dun sa 5 Tapos given. kung anong quadrant. Siyempre, importante yun. No? So kung anong quadrant. Okay? Yan. Parang ano din yan yung nausod sa multiplication. No? So ganun din ang kanyang idea. Yes. Sa mga ayaw na mag-table na ganyan, yun, nasa kamay yung kasagutan. Yung mga last batch ko, kapag nagsasagot sila, gumaganon-ganon lang sila, Tutor Erwin, pag nag-exam, nagaganon-ganon lang sila. Walang table. Oo. Ayan. So, yun na yan, i-practice nyo na yan sa inyong mga bahay para kahit wala kayong dalang table kasi syempre pag mag-e-entrance sa exam kayo, yung dun sa makatotohanang part, wala naman kayong table, diba? So, natawa ko sa comment ni JC. Sabi niya ni JC, happy. Putol po yung daliri ko. Yung problema. problema natin. Yan, no? Pwede nga, lagyan mo ng, improvise na daliri. Diyos ko, sa lahat naman ng kamalasan naman. Pwede, yung idea din niya ng di ba, yung 30 days. Yung di ba yung 30 days, yung January, February. Ganun din diba? yan. Yung mga technique dyan. Sana all fingers lang, sabi ni Reso. Oo, finger lang. Makukuha nyo na Finger yan. licking good. Diba? Ayan, Tutor Zara, mukhang tayo ay napapasarap at siyempre kung sa umpisa naman talagang hindi agad makukuha at masyadong maraming nalilito, pero ulit-ulitin natin hanggat ang lesson natin ay trigonometry. Yan ang gagamitin natin. At hindi tayo gagamit ng table, Tutor Erwin, no? Ang table nila siguro pwedeng katabi na lang nila, no? Pero dito sa ating stream, sanayin natin na gano'n ang gagawin natin para, 'di ba? At least para sa kanila, 'di ba, yung makabisado din nila kung ano yung mga dapat makabisado sa ating table or sa ating values. At saka yung domain and range na dapat ililesson natin ngayon. So, idudugtong natin siya kasama ng graph. Oo. Kasi mas madali naman siyang maintindihan with using graph. So, sa susunod na meeting natin. Ayan. Yan, maraming salamat po sa mga sumubaybay at tumatangkilik sa ating programa. At sa mga nag-share din, maraming salamat. Hindi po kayo naging madamot dahil isinare po ninyo ang ating live session. Maraming salamat sa hindi bumibitiw na mga estudyante at mga paaralan at mga guro sa ating bawat episode. Maraming salamat po. Itutuloy po natin ito sa susunod na Biyernes, 4:40 ng hapon hanggang 5:20 ng hapon dahil overtime na tayo. Tutor Zara, maraming salamat sa lahat. At ang susunod po sa atin ay ang Travelern. Ayan. Asan na yung ating slide ni Travelern? Oo nga wait lang. Nasaan na? Ayan. So, pwede na po kayong lumipat. Mag-enjoy po kayo dyan sa Traveler. Nakakapag-travel na kayo. Nakakapag-earn. No? Kung kikita pa kayo dyan. Maraming mga tips. Ayan. Tuturuan kayo kung paano kumita. Yan, maraming salamat po yan kay Tutor Jester yan at saka kay Tutor Avhi. Maraming salamat at hanggang sa susunod na Friday. Week 4 na tayo, Tutor Zara, at malapit na ang Pasko. Yes. Kaya Merry Christmas in advance. Baka naman. At tuloy-tuloy lang po ang pagko-comment. Pwede pong manood ulit, no? Mga team replay, nood lang sa ating EdTech Unit FB page at YouTube channel ng DepEd Philippines. Yan. Kaya ayan, Merry Christmas, sabi ni Bianca. Maraming salamat. Pag-pray nyo kami ni Tutor Erwin para ma-share kami ng blessings bago mag-Christmas. Huwag kayong bati ng Christmas, tumatanggap po kami ng gift. Gcash. Padala nyo lang po.
Ayan, direct, pwede na po kami mag-exit. Bye-bye po. Maraming salamat po at gabi na sa ating Salamat! lugar.